Morning guys! Nandito kami ngayon sa Dreamcool Car Aircon. Ayan, so ipapagawa na nga yung sasakyan ni Emil kasi nga sira yung aircon. 8:37 AM. Sabi magbubukas daw ng 8:30. 8:37 na. Filipino time. Ano ba yan? Aga pa naman namin nagising. Para lang mauna kami. Tapos 7 minutes na. Late na sila. O ayan. May customer na rin sila. Oh. Sakay na kami. Alis na kami. Ayan, sakay na tayo ng bus. Ha? Ayun. Alis na kami, ma. Ayan, sakay na tayo ng bus. Ayan, sakay na kami ng bus ni Jan Jan. Ngayong araw, pabalik kami dun sa Japan Visa Agency para i-apply ng Jan. Ito na yung papel natin. Ano ka? Dalawa. Isang PW. Kailangan. Meron po. Ayan, pabiyahin na kami ng Pakaloocan. Pamasahin ng bus ngayon ay 79 pesos hanggang Caloocan mula rin sa Malolos. Guys, dito namin binigyan dyan sa Victory Liner. Ababa lang natin. Ayan, di bali papunta naman kami ngayon ng Libertad. So sasakay kami ng train papunta doon. And ito yung mga presyo ng ticket ng train ngayon dito sa Pinas. Okay. Ayan, so di bali nandito nga pala kami ngayon sa Monumento Station. So ang tagal din nating nung huli tayong sumakay ng train. Dyan sa Libertad Station. Magka-tricycle naman kami papunta dun sa agency kung saan pwede mag-apply na Japan Visa. Boss, hanggang Atik Tours. Atik? Katabi ng Japan Embassy. Ras Boulevard? Ha? May Ras Boulevard? Oo, yung katabi na. Magkano? Tandaan lang po. Sige. Tandaan daw ang bayad papunta dun sa may agency. Katabi kasi yun ng Japan Embassy. Dati kasi sa Japan Embassy nag-a-apply ng Japan Visa. Ngayon puro agency na yun na-applyan. Yun yung malapit na agency sa Japan Embassy. Kaya yun yung lagi namin na-applyan. Para mag-a-apply namin, alam mo, mabilis makakarating sa Japan Embassy yung application. Tapos ang maganda rin kasi doon na mabilis lumabas yung result. Dito na kami ngayon sa Atik Tours. Ayan o. So sakto naman, hindi pa lunch break, 11:35 AM. Makakaabot tayo ng application. BCC. Kasi date is picture na si Janjan para sa Japan Visa picture. Yung kasi ang lalagay dun sa Japan Visa, if ever na mabigyan siya, yung picture na yun. Sir, ito po, dito na lang sir, ito po yung change.
Doon daw dyan. Dito na lang po, sir. Dyan. Assist na po siya, background na po at may edit po dito, bawal kayo digitally enhance kay Embassy. Yung bag na lang, sir, palimot na lang, please. Ano dyan? Dito na lang, sir. Okay po. One moment now, sir. 1, 2, 3, and another one po. Wait lang po. One more, sir. 1, 2, 3, and another one. Okay na, sir. So, kami na po mag-attach nito, sir. Hadalas ng picture, okay na po. Pag-claim na lang po ni sir, bibigay po namin. Okay Salamat na po. Salamat. 1 to 2 weeks po, no? Yes, 1 to 2 weeks. Nag-guarantee lang, sir. Bante na lang daw Okay. po. Thank you. Thank you po. Yun! Application accepted! Congratulations in advance dyan! Waiting na lang kami ng result. Sabi 1 to 2 weeks daw possible na lumabas yung result ng Japan visa ni Jan Jan. Woohoo! Congrats in advance dyan. Ha? Ayan. Balitaan ko na lang din kayo. Nandito pa naman ako sa Pilipinas nun eh. May nasikaso lang ako. Ayan, so di bali nandito nga pala ako ngayon sa condo. Ito yung condo na nakuha natin at gagawin nating Airbnb dito sa Mandaluyong. Ayan, abangan nyo po yan. So isa to sa mga inaasikaso ko ngayon kaya nandito ako ngayon sa Pilipinas. Ipapakita ko na lang sa inyo if ever na matapos natin ito. Ayan, bigyan ko na kayo ng idea kung ano yung magiging itsura nung Airbnb natin. So dahil nga sa Japan tayo nakatira, isa sa mga idea na gusto kong ipagawa dito sa ating condo unit, it yung Japan D na tinatawag or Japan vibes na room or staycation. Kaya abangan nyo yan and sana balang araw isa kayo sa mga magstay din dito sa ating Airbnb. And yan, dito na kami sa bahay, kauwi lang namin na dyan. Ano gagawa nyo? Okay lang, gusto ko rin maglakad eh. Ano, kamusta? Okay lang. Meow, 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 meow. Hindi. Rar, rar, rar na. Rar, rar. Rar, 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 rar. Kaya ano, number. Okay na yung kanyang application. Kaya yung tawag. Asan yung ID mo? Ba't wala dito? Asan yung number? Yung Andun, lahat, oh. dalawa. Meow, 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 meow na. Ano na, Kaya yung yung tatawag. Diyan, ano? Iyak ka na naman ba ulit? Hindi. Oo. Oo, iyak. Nagpapanggap mo namin nag-aala. Nanag? Kaalaga ng Bakit? angat mo yun. Diyos, di-deliver na Oh, bagong dinis ah. Deliver mo na lang. Hindi, kukunin na lang. Ayan, tito, Kuya Emilio. Ayan yung dalawa mong kapatid sipag maglinis ng kasakyan mo Oo, taga-turo lang ako eh. Alagang-alaga Alam mo na pag uwi mo. Ipa-overthink ko naman. Kumikintab na May papakintab doon, kompleto yan. Kaya lang, ang magpapakintab ang wala eh. Ano yun, sinisilip na lang Ha? Lilinisin Sisip na namin naman. dyan to pagkatapos. Yung tunog. Shoutout pala sa kaibigan kong dumaan, si Tisoy. Wala, hindi natin na-videoan Anong ulam niyo? Wala, kumain lang kami dalawa. Ay, meron ka, hindi pa kayo kumain? Okay lang, mamaya na lang kami kakain. Kaya pa. Kami na nagkakaros na ito. Diet kami ni Janjan. Wait, na pa doon, ano ata. Let's go! Ayan, kasama ko si Jom ngayon saka si Keiko. At meron siyang vaccine today. Daddy duties. Daddy duties si Daddy Jom. Samahan ko na muna. Ayan, dito siya sa Pet Solution. Anong timbang ni Keiko ngayon? 5 kilos, I think. Total ba?
Ayan, dito kami ngayon sa Vista Mall All Home. Ayan, kasi dahil nga sa bare month na. So dahil bare month na nga, ito na nga yung mga panahon na mararamdaman na naman natin ang mga simbolo ng mga Kapaskuhan. Ayan, nandyan na rin yung paglamig ng mga hangin sa gabi. Tapos maririnig mo na rin yung mga tugtuging pang Pasko, katulad na lang ng mga kanta ni Jose Marichan. I believe that Christmas is truly in their hearts. So yan, katulad din ba kayo ng kapatid ko na si Jom sa si Shara na excited na rin ngayong Pasko dahil ito talaga ngayong bare months talaga bumili na sila ng kanilang Christmas tree na ilalagay sa bahay nila. At ito nga yung napili nilang Christmas tree. Pero ayun, katulad nga uli ng dati, baka ngayong Christmas hindi rin kami uli magkakasama dahil nga may sarili na rin kaming pamilya malalayo na yung lugar na tinitira namin. Pero malay nyo, no, magkaroon ulit tayo ng chance na makauwi ng Pilipinas, makapagbakasyon kasama sila Mama Aya, saka si Yuna at Kuya AG, at makasama namin yung pamilya namin sa Christmas. Yan, so di bali nandito na po kami ngayon sa bahay. Mamaya kasi balak namin magsimba rin. So bago yun, balak ko sanang sagutin muna yung mga question na kinoment nyo. Kasi hindi natin lahat nasasagot. So naisip ko sama na lang sa vlog. Ayun, ang tanong kasi about to sa pag-apply ko ng visa ni Janjan po. Ayan, so last time ko napanood nyo, in-apply ko ng visa si Janjan. Ayan. Ang sabi niya, kung i-sponsor mo siya kuya, kayo ni Mama Aya, pasado siya kasi may work kayo at nagbabayad kayo ng tax. Dapat dala mo na yung certificate sa work nyo kasi wala siyang work, diba? Hindi siya pwede mag-apply ng tourist visa saka certificate of bank account nyo. Sayang kasi once na ma-deny, ilang months pa uli bago pwede mag-apply. Actually, totoo yan. Kapag si Janjan na-deny po ng pag-apply ng Japan visa, more than 6 months dapat bago siya pwedeng mag-apply uli. And yung pag-a-apply nga po namin ngayon kay Janjan is yung tinatawag na Visiting Relatives Visa. So, ibig sabihin po noon, meron po kami mga supporting documents na isasama dun sa application na katunayan na pwede namin siyang na ini-invite namin si Janjan dun at igagarantor namin lahat ng pag-stay niya sa Japan. Ayun. Yun yung po yung tinatawag na Visiting Relatives Visa. So, kahit walang trabaho po si Janjan, pwede po siyang makapunta dahil kami po yung magiging garantor sa pag-stay po ni Janjan sa Japan. Ayan. Tanong naman, Sir J. Pinoy, kaano po nyo si Janjan? Ayan. So, ang pangalan talaga ni Janjan is Jan Andreo. So, ang palayaw lang niya kasi is Janjan. So, si Janjan po ay pinsan ko po. No? Di bali si Mama at ang mama ni Janjan ay magkapatid po. Kaya po kami magpinsan. Ayan. Kami kasi nagtatanong kung kaano-ano ko raw ba si Janjan, kapatid ko ba daw si Janjan, kasi sobrang close kami ni Janjan. Ayan, pinsan po namin si Janjan na dito na po sa amin nakatira. Ayan. Ang tanong naman ni Edu Rodriguez, sabi niya, si Janjan ba ang caretaker ni Lola? Ayan, so si Janjan po ay isa po sa mga tumutulong kay Mama para magbantay at mag-alaga kay Mama. So si Lola kasi ay mag-88 years old na this year at medyo mahina na. Meron na rin siyang problema sa memory na parang tinatawag nilang dementia, pero hindi pa naman namin siya totally napapacheck up ng ganun dahil minsan talaga naaalala pa naman niya yung mga bagay or mga pangalan namin. Then minsan naman talaga nakakalimot na rin talaga siya. Kumbaga iba-iba yung kanyang mood ng memory. No? May time na naaalala niya kami, may time na hindi. Katulad nung last time na pag-uwi natin, hindi niya maalala yung pangalan ko. Dahil siyempre matagal kami hindi nakita. Pero nung sinabi ko yung pangalan ko, alam niyang ako yun. No? Kaya tuwang-tuwa rin kami na ganun pa rin na kahit papaano medyo nakakaalala pa rin si Lola. Ang pinaka talaga nag-aalaga talaga sa kanya, si Mama. Si Mama ang nag-aalaga kay Lola. Tapos si Janjan naman tumutulong siya kay Mama sa pag-aalaga. And kasama rin nilang tumutulong ngayon si Joshua. Kasi dito nakatira si Joshua ngayon sa bahay ni ate. Ayun. So, tatlo ang nag-aalaga ngayon kay Lola. Si Mama, si Janjan, saka si Joshua. Yun. Yan, may nagtatanong bakit po kayo umuwi. Ang mga dahilan kasi ng pag-uwi ko, marami. So katulad ng sinabi ko sa inyo,
Umuwi ako dito kasi meron ako mga ilang bagay na importanteng bagay na dapat asikasuhin na kailangan nandito po ako. Sa totoo lang, ayokong umuwi ng ako lang mag-isa. Gusto ko laging kasama yung asawa ko si Aya, saka yung dalawang anak namin. Kasi masaya ako na umuwi ng Pilipinas na kasama sila at na i-enjoy nila ang Pilipinas. Kaya lang, sa kasamaang palad, meron akong kailangang asikasuhin dito ngayong buwan na to. And nasakto naman na malapit na magpasokan ng mga bata sa school dahil matatapos na ang summer vacation. So hindi ko sila pwedeng isama sa Pilipinas at magstay dito, no? Kasi mahuhuli sila sa mga lecture sa school. Kaya naisip namin na ako na lang muna yung uuwi at sila'y may iwan muna sa Japan. Ayan, bukod doon, sinabay ko na nga rin yung pag-apply ng visa ni Janjan dahil nga uuwi rin naman ako. So ako na yung sumama sa kanya, sinamahan ko siya sa pag-apply ng visa. Pero ang totoo po niyan, pwede namang si Janjan lang or sasamahan lang si Janjan mag-apply ng visa kahit wala ako. Pero dahil nandito naman ako, sinabay ko lang po talaga yon. Ayan. At matagal ko na talagang gusto talagang makapunta si Janjan sa Japan kasi sobrang deserving talaga ni Janjan na makapasyal man lang kahit minsan lang, kahit isang beses lang, di ba? Ma-experience si Janjan ng Japan. Kasi siyempre isa siya sa mga tumutulong din sa amin sa pag-aalaga kay Lola. And sobrang laki ng nagagawa ni Janjan, no? Sobrang malaking bagay na nandiyan si Janjan na tumutulong kay Mama sa pag-aalaga kay Lola. Kaya sobrang thankful talaga kami at hindi ko pang ihinayangan na kahit paano mapa-experience kay Janjan yung bagay na pwede naman natin ma-experience niya kahit isang beses lang, di ba? Ayan. Kaya sana talaga yung pag-apply namin ng visa ngayon ni Janjan makapasa siya. Ayan. Yun yung pinag-pray po natin lahat. Ayan, Lulu De Castro, marunong ka din po bang magalit? Ang bait niyo po kasi. Nako, sinasabi ko po sa inyo, ang tao pong mabait, ang pinaka nakakatakot pong magalit. Ayan. Kaya wag ayan, kahit papaano po, nagagalit din naman ako. Tao lang tayo, marunong tayo magalit, marunong tayo mapuno. Ayan. Kaya wag niyong aasahan po na porkit mabait pong magsalita mabait na po, no? Mas nakakatakot po talaga yung taong mabait kapag nagalit na siya. Kaya yun ang masabi ko sa sarili ko po. Pero hanggat maaari, ayoko talaga nagagalit. Ayan, iniiwasan ko na talaga magalit kasi gusto ko talaga nung peace of mind lang, parang masaya lang kahit na simpleng buhay. Ayan, ganun lang. Yun. Ayan, ito maiba lang tayo kasi may nagtatanong naman to about to dun sa binibenta natin na food supplement, yung DHC. Ano po ang pangalan ng gamot para hindi tigyawatin? Ito po yan, yung Hatomogi na DHC na isa sa mga iniinom ko kaya hindi ako talaga tinitigyawat. Pero ang pinaka-reason po talaga kung bakit may Hatomogi is para po sa anti-aging, skin brightening, and whitening po talaga siya. Pero yung effect po niya sa akin talaga yung hindi ako nangingitim talaga ng sobra and hindi ako tinitigawat. Ayan. Tigyawatin din naman talaga ako. Pero dahil sa Hatomogi, hindi ako tinitigawat. Ayan. Kung gusto nyo ring itry ito, available po ito sa JP Noy Vlogs official store natin. Ayan. Pwede kayo mag-order habang nandito ako sa Pilipinas. At ako mismo ang magsisend sa inyo. Ayan. Ito naman, about naman po ito kay Lola. Kasi last time nabanggit ko nga sa inyo na biglang inuubo si Lola. Actually, hindi lang po yung araw na yun siya inubo. Matagal na daw po talagang inuubo si Lola. Wala pa po ako dito sa Pilipinas. Inuubo na si Lola. Ayan. Ang tanong kasi ni Leo Liber, napapacheck up niyo ba si Lola? Kung may ubo siya, sana mapatignan. Mas maganda, nakakasiguro, diba? Okay, suggestion lang. Enjoy your stay with your family. Actually, sir, regular po ang check up po ni Lola. Hindi lang po natin syempre kailangan pang ipakita ng pinapacheck up siya, pero regular po ang pagpapacheck up ni Lola. Monthly po yan kasi syempre matanda na, kailangan meron siyang maintenance na tinatawag, di ba? So kaya tumagal din ng ganyang edad si Lola. Mag-88 years old na po siya this year, December 11. Ayan, po ako December 7, si Lola December 11. Parehas po kami Sagittarius.
Ayan, regular nga po, ayun sabi ko nga po sa inyo, regular po yung check-up niya and regular din po yung pag-inom niya ng gamot. Meron po siyang maintenance. Kaya po talagang tumagal pa rin po si Lola and actually sa to lang, gustong gusto pa rin daw po niya talagang mabuhay ng matagal. Kaya ginagawa rin po namin lahat, kami nila mama, ayan, ginagawa namin lahat para mabuhay pa siya ng matagal. Ayan. Yun nga po, yung sa worry niyo po, na ubo naman po. Actually, pina-check up na rin po yan about sa ubo niya. And ang sabi naman ng doktor hindi naman talaga siya ubo na nanggaling sa lalamunan na may problema talaga sa lalamunan. So, kasi si Lola, syempre, medyo mahina na siya. Hindi na siya masyadong nakakapagsalita. No? Kahit gusto niya magsalita, medyo pagod na yung sarili niya magsalita. Kapag nakikita ko si Lola, medyo mahina na po talaga ngayon. No? Actually, nag-worry na talaga ako kay Lola Kasi sa sobrang hina na ng pakiramdam niya, lumalaban na lang po talaga si Lola. Ayun. So yun nga po, nakawala tuloy ako. Hindi na siya masyadong nakakapagsalita. So parang hindi na masyadong na-exercise. So doon daw po nanggagaling yung pag-uubo ni Lola. Ayan. Hindi ko alam kung paano i-explain siya Alam ko iba sa inyo, magigets nyo na yung sinasabi ko. Kumbaga parang hindi mo nagagamit yung bagay na meron ka, ang nangyayari, nangangalawang. So yun yung parang medyo natin doon. So ganun yung nangyayari kay Lola. So, dahil hindi niya masyadong nagagamit yung lalamunan niya, parang nagkakaroon na ng problema tuloy. So nagiging ubo siya. Bigla naman ako natawa dito, Makabayang Bayani. Masarap ba yung hotdog mo, Idol J. Pinoy? Kumakain lang po ako nung sausage ng Pure Foods dito. Hindi ko po hotdog yun. Hotdog po ni Mama na niluto ni Mama. Ayun, nasingit ko lang. Natawa lang ako dito Ayun, Beth Aquino. Sipag mo naman, JP, kahit nasa Pinas ka, nagne-negosyo ka, work pa din. Opo, kasi syempre, wala ako sa Japan. Andun yung work ko. Wala akong income, no? So ganun po kasi talaga ngayon ang mindset ko. Gusto ko talaga lagi pong productive ako sa mga bawat araw. So dahil nga nandito ako sa Pilipinas at meron akong dapat asikasuhin, naisip ko na yun, dahil marami naghahanap ng mga Japan products, bakit hindi ako magbenta ng Japan products para makabili rin yung mga kababayan natin totoong Japan products talaga, no? Ayun, na kailangan nila at gusto nila talagang masubukan. Kaya yun, kung gusto nyong bumili rin, meron tayong available sa JP Pinoy Vlogs official store yung mga available natin Japan products ngayon. Ayan, para masama po kayo sa mga isasend nating items bukas, yung mga umorder na. Ayan. Habol na po kayo. Ito naman, merong isang nanggigigil kasi. Ayan. About to dun sa sinabi ko na hotdog ng Pilipinas, yung Pure Foods nga, na medyo mahal ang presyo kapag sa Japan binili, kaya hindi ako bumibili. 3,500 yen per kilo. Dito kasi nasa 200 pesos ata or 500 yen. So ang laki po ng difference kung makikita nyo, no? And hindi naman siya totally dapat naming kainin kahit na namimiss namin. Kaya hindi kami bumibili dahil sobrang mahal po. Ayan ang comment niya sa akin. Sa kakakuriputan mo, hindi ka na naman bibili. Meron kang anak na mga bata, dapat pinapakain mo ng hotdog galing Pinas. Kuripot ka kasi, hindi ka nag-charity sa mga viewers mo. Kaya sa mga nangangailangan ng mga kababayan mo, sa laki ng revenue mo sa YouTube last year, hindi ka man lang nagpakain sa mga mahirap o pulubi dyan sa Pinas. Grabe po yung sa akin. Actually po, about po sa revenue sa YouTube, meron naman talaga, kaya lang hindi naman po talaga ganun kalaki, no? So, yung kinikita ko rin lang po dyan is tinutulong ko lang din po sa pamilya ko. Kaya rin ako nakakatulong. And hindi naman din kasi ganun kalaki yung kinikita ko sa Japan sa pagtatrabaho ko po. Ayun, about naman po sa pag-charity, actually, kahit hindi nyo naman po sabihin, isa yan sa mga goal ko rin talaga, no? Talagang pangarap ko yung gawin balang araw. If ever naman naswertein tayo sa YouTube, ayan. Isa yan sa mga pangarap ko. Or may gustong tumulong sa atin na gawin yan, gagawin ko talaga yan.
Kaya lang sa ngayon hindi pa natin kaya, no? Siguro nakakapagbigay-bigay tayo ng konti sa mga may mga ngailangan, pero yung mismong charity talaga na gusto natin mangyari, hindi pa natin kaya po eh. Kahit na ako gusto ko talaga yan. Isa yan sa mga pangarap ko. Balang araw gagawin talaga natin yan. Promise ko po sa inyo yan. Ayun. Basta swertein lang tayo or may tumulong sa atin para magawa yan. Hindi po ako magdadalawang isip. Ayan. So yun, sana nasagot ko yung mga question nyo. And sa mga susunod na araw natin dito sa Pilipinas, ayan, sana kasama ko pa rin kayo. And ayan, abangan nyo yung mga mangyayari pa. Kasi marami pa akong gagawin dito sa Pilipinas. And isi-share ko na lang din sa inyo. Ayan, salamat po sa inyo sa pagsama nyo and God bless po. Ingat sa pagdadrive ha. Kaya. Atid na ni Joshua sa simbahan si Lola. Ayan, nandito na tayo sa simbahan at magsisimba muna tayo. Si Sacristan Janjan, Father, Sacristan, talagang itim ba? Kala ko puti. Minsan puti, minsan itim. Ayan, Sacristan kasi si Janjan dyan sa simbahan eh. Sisimba si Lola. Sisimba ka la? Ha? Simba yan? Ang bango ah. Johnson baby powder. Oo, may Jensen baby pa. Baka masubsob sa dyan mo. Thank you. Ayan, sisimba muna natin si Lola. Praise the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary,